Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan bumalik na sina Shiratori, Turbokat at Okaron sa bahay ni Seiko. Hinarap ni Okaron ang Evil Eye, upang tapusin na ang kanilang problema at makabalik na si Gigi sa normal na pamumuhay. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 61 at 62. Nagsimula ang chapter, kung saan nalampasan ni Okaron ang ginawang atake ng Evil Eye. Nang makalapit na siya sa kalaban, ay agad na ginamit ni Okaron ang kanyang uppercut attack, na nagawa namang depensahan ng Evil Eye. Nag-counter ang Evil Eye gamit ang kaparehong atake, ngunit mabilis na kumikilos si Okaron at naiiwasan ang lahat ng mga ito. Nilapitang muli ni Okaron ang Evil Eye, na naging dahilan upang magkaroon ng pagkakataon ang kalaban na sipain siya, na nagawa naman niyang iwasan. Pagkatapos makaiwas ni Okaron ay nag-counter ito gamit ang kanyang mga binti, kung saan tumalsik ng napakataas ang Evil Eye. Bagamat lumipad ang kalaban, ay patuloy pa din itong nagpapakawalan ng mga atake gamit ang kanyang cursed ball. Hindi naman natinag si Okaron, at paulit-ulit niyang inatake ang Evil Eye gamit ang kanyang mga kamao. Nagawang atakihin ni Okaron si Gigi ng 3 beses, ngunit sa pang-apat nitong atake ay muling ginamit ni Gigi ang kanyang cursed ball na naging dahilan upang sumabog ang kanyang kinatatayuan. Habang nasa ere ang Evil Eye ay hindi niya inasahan ang kanyang nakita, dahil nasa itaas niya ang ating bida na si Okaron at naglunsad ito ng napakalakas na sipa. Labis na nasaktan ang Evil Eye sa natamo nitong pinsala, at tumalsik ito pa ibaba ng lupa. Pagkatapos bumunggol ng Evil Eye sa sahig, ay nakaabang si Okaron sa kanya at sinambit, na ngayon, ibibigay ko na ang lahat ng aking makakaya. Tumalo ng napakabilis si Okaron patungo sa Evil Eye, at ginamit ang kanyang signature move, kung saan tumama ang kanyang ulo sa sikmuran ng Evil Eye. Tumalsik ang dalawa at bumunggo sa bahay ni Seiko, kung saan labis na nasira ang pangalawa at unang palapag ng bahay. Ang mga bato at kahoy ay nagsitilsikan kung nasaan sina Momo, Shiratori, Seiko at Manjiro. Pagkatapos ibigay ni Okaron ang kanyang lahat ng lakas, ay bumalik na ito sa pagiging tao, at siya ay labis na napagod. Ang Evil Eye naman ay bumangon matapos matabyunan ng bahay at siya ay natatawa habang sinabi, na nakakatuwa ito. Labis akong nasisiyahan sa'yo, alam mo ba yon? Halika na, ipagpatuloy na natin ito. Hindi pa ako nasiyahan ng ganito ng labis. Nababahala naman si Shiratori at sinambit nito, na hindi, si Takakura ay binigay na ang lahat kanina, hindi na siya maaaring mag-transform muli. Sinabi ni Okaron, na hindi pa ito natatapos. Kayong lahat, huwag kayong makialam. Sinambit ni Momo, na Grandma, tulungan mo siya, habang sinaad ni Seiko, na sigurado ka ba? Kung makialam ako, mangangahulugan ito na kailangan kong i-exercise ang Evil Eye. Ang Evil Eye ay naglalakad papalapit kay Okaron habang sinasabi nito, na bakit ganyan ang hitsura mo. Bilasan mo na at mag-transform ka, gusto kong ipagpatuloy kung saan tayo tumigil. Sinambit ni Turbokat, na anong gagawin mo? Gusto mo bang humingi ng tulong kina Seiko at sa iba? Sinaad ni Okaron, na lagi na lang ganon. Hindi ko pwedeng gawin yun. Sinabi ni Turbokat, na nanginginig ang tuhod mo, ubos na ang lakas mo para lang makatayo ng ganyan. Sinambit ni Okaron, na ibubunyag mo ako. Pakiusap, manahimik ka na lang. Sinabi ng Evil Eye, na bilasan mo na. Ayoko nang naghihintay para sa mga bagay. Mag-transform ka na at maglaban tayo. Ang lahat ay nababahala sa pwedeng mangyari sa dalawa, habang si Shiratori ay inihanda ang kanyang sarili at nag-transform sa pagiging Acro Silky. Sinabi ni Okaron, na hindi. Ayokong mangbuli ng mahina. Labis na nagulat ang lahat sa sinambit ni Okaron sa Evil Eye, habang sinabi pa ng ating bida, na hindi mo ako matatalo, kumbinsido na ako ngayon, kaya hindi na kita haharapin. Sinaad ng Evil Eye, na ano? Sinong tinatawag mong mahina? Ako ay kasing tibay ng pako. Sinabi ni Okaron, na mahina ka, habang pilit na sinasabi ng Evil Eye na malakas ako. Sinambit ni Okaron, na kung kaya mong lumakas pa, doon kita lalabanang muli, habang sinaad ng Evil Eye, na ano? Sige, magpapalakas ako. Sinaad ni Okaron, na pero ayokong makipaglaban sa tao na nakikipaglaban sa iba, kung gagawin natin to, gusto ko sanang tayo lang ang maglaban. Sinabi ng Evil Eye, na sige.
Ikaw lang ang haharapin ko, habang sinambit ni Okaron, na pero sinabi mong gusto mong patayin ang lahat ng tao, hindi kita kayang pagkatiwalaan. Sinaad ng Evil Eye, na sinabi ko na diba, na ikaw lang ang haharapin ko. Sinabi ni Okaron, na busy ako sa school at sa mga bagay-bagay, pero hindi naman problema kung paminsan-minsan lang. Sinambit ng Evil Eye, na hindi. Maglalaban tayo kada ikalawang araw, habang sinaad ni Okaron, na kung ganoon ay maglalaban na lang tayo kada isang beses sa isang linggo, at kung hindi mo kayang tanggapin ang kondisyon ko, ay hindi ko na lang gagawin. Sinabi ng Evil Eye, na napakadaya mo, habang nababahala naman si Manjiro sa nangyayari. Natatawa naman si Seiko sa hindi pagkakasundo ng dalawa, habang sinabi ni Turbo Cat kay Momo, na ang walang kwentang basura, ay wala talagang magagawa kung wala ako. Sinaad ni Momo, na Turbo Granny, anong trip nyo? Anong pinaplano nyo ni Okaron? Sinambit ni Turbo Cat, na sinabi niya ang pinakabuwisit na bagay, gusto raw niyang maging kalaro ng Evil Eye. Ipinakita ang pag-uusap nila ni Okaron kung saan tinanong ni Turbo Cat, na ano ang sinasabi mo. Sinabi ni Okaron, na noong nilabanan ko ang Evil Eye ay sinabi nito, na ang paglalaro ay nangangahulugang pagiging seryoso. Hindi ko maintindihan ang dahilan, pero para sa Evil Eye, ang pagpatay ng tao ay maaaring katumbas lang ng paglalaro. Tama ang sinabi mo, Turbo Granny, ang Evil Eye ay parang isang bagong silang na sanggol, kung ganon, dapat ang nais lang niya ay maglaro at magsaya. Kung magagawa kong talunin ang Evil Eye, at gawing ako lang ang target nito, baka maging ligtas si Miss Ayase at ang iba pa mula sa panganib. Kung magagawa kong patatagin ang sarili ko, baka maaaring maging kaibigan ko ang Evil Eye. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan sinabi ni Okaron sa Evil Eye, na okay, hindi ka papatay ng iba kundi ako lang sa labanan, at maglalaban tayo tuwing Martes pagkatapos ng klase. Yun ang kasunduan natin, di ba? Sinabi ng Evil Eye, na teka lang muna. Pagkatapos magsalita ng yokai, ay inalis niya ang suot nitong underwear na ikinagulat ni Momo, Shiratori at Hana. Sinambit ng Evil Eye, na ito ay gustong patayin ang lahat ng tao, at sinasabi nila na hindi nila susuportahan ang kasunduan. Ipapaubaya ko muna ito sa iyo, hanggang sa mapatay na kita. Sinabi ni Okaron, na naiintindihan ko. Iingatan ko ito ng mabuti. Natawa ang Evil Eye at sinabi, na gusto ko sanang patayin ka ngayon. Magiging sobrang saya nito. Pagkatapos magsalita at iabot ng Evil Eye ang cursed object ay biglang bumalik na ito sa pagiging tao. Labis na nagulat si Gigi nang makita niya si Okaron at sinabi, na may nasaktan ba ako, Okaron? Sinambit ni Okaron ng nakangiti, na wala kang sinaktan na kahit sino man. At wala ka na ding masasaktan sa hinaharap. Napaiyak si Gigi dahil sa tuwa habang sinaad pa ni Okaron, na maaari na tayong bumalik sa normal na pamumuhay. Sinabi ni Gigi, na Okaron, na bakit sila umiiwas ng tingin sa akin, habang sinambit ni Seiko, na kahanga-hanga. Pagkatapos ng laban, ay inilagay ni Manjiro ang underwear ni Gigi sa isang case at sinabi nito, na ako na ang magiging responsable sa bagay na ito, at iingatan ko ito sa aking shrine. Sinaad ni Seiko, na mag-ingat ka. Tawagan mo ako kaagad kung may mangyari mang kakaiba. Sumakay na si Manjiro sa kanyang sasakyan habang sinambit ni Momo, na bibisitahin kita minsan, pero kapag ginawa ko iyon, siguraduhin mong mayroon kang tunay na Tsuchinoko na ahas para sa pagsamba. Sinabi ni Manjiro, na hindi ko mapapangako yan, pero magiging isang sleeping bag VTuber ako. Umalis na si Manjiro at nagpaalam na sina Momo, Gigi at Okaron habang sinabi ni Seiko, na huwag kang maaksidente dahil sa cursed object. Bigla namang dumating ang mga magulang ni Gigi at sinabi ng kanyang nanay, na Miss Ayase, maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo. Sinambit ni Seiko, na pasensya na sa mga kakulangan sa aking pag-aalaga, at sa mga alalahanin na naidulot ko sa kanya bilang resulta, pakiusap, patawarin mo ako. Sinaad ng nanay ni Gigi, na huwag mong alalahanin yan, habang sinabi ni Shiratori, na marunong siyang makipag-usap ng magalang. Sinambit ni Okaron, na kumikilos siya tulad ng isang normal na tao. Tinanong ni Momo si Gigi, na bakit ka biglang nahihiya, habang nais namang patigiling magtanong ni Gigi si Momo. Sinabi ni Seiko, na Gigi, ipagpatuloy mo ang iyong chi training, dahil nasayo pa din ang sumpa. Makipagkita ka kaagad sa akin kung may mangyari mang hindi maganda.
Sinambit ni Gigi, na pasensya na sa lahat ng gulong ibinigay ko sa inyo. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob ko sa inyo hanggang sa nabubuhay ako. Sinaad ni Shiratori na bayaran mo na lang kami, habang sinabi ni Momo na hayaan mo na yun. Magkikita tayong muli bukas. Umalis na sina Gigi kasama ang kanyang mga magulang habang sinabi ni Shiratori na napagod ako. Umalis na din tayo, Takakura. Nagpasalamat si Momo sa dalawa habang sinabi ni Okaron na salamat sa pagpapahintulot sa akin na manatili ng matagal. Miss Ayase, magkikita tayong muli bukas, habang sinabi ni Momo na yun lang ba ang iyong sasabihin. Sinambit ni Okaron na mayroon pa ba akong dapat sabihin, habang sinabi ni Momo na yun lang ba talaga ang iyong sasabihin. Inawi ni Shiratori si Momo at sinabi na anong ginagawa mo kay Takakura habang nais ni Momo na palayasin na si Aira. Inawat ni Okaron ang dalawa at niyaya niya si Shiratori na umalis na sila. Pumayag naman si Shiratori habang sinabihan siya ni Momo na ikaw na hangal, huwag ka nang babalik dito. Nang makaalis na sila ay sinabihan ni Momo ang kanyang lola na magiging tahimik na ang lahat niyan. Ang kanilang bahay ay tuluyan ng nasira at sinabi ni Seiko na hindi ko na gustong harapin ito ngayon, magpunta na lang tayo sa super bathhouse, ano? Natuwa si Momo sa kanyang narinig habang nais ding sumama ni Turbocat at sinabi ni Seiko na tayong lahat ay sasama. Ang tatlo kasama si Hana ay nagpunta sa paliguan kung saan nagbabad sila sa hot spring at nagpa-massage din sa massage chair. Pagkatapos nilang mag-relax ay naglakad na sila pabalik ng kanilang bahay habang sinasabi ni Momo na napakalamig, at pagkatapos nating magpainit at maging komportable, ngayon, bumalik na naman tayo sa nagyayelong katawan. Ano nang gagawin natin sa bahay? Sinambit ni Seiko na itatayo natin ito ulit habang tinanong ni Momo na may pera ba tayo. Sinabi ni Seiko na wala na. Ang pagbisita natin sa bathhouse ay ang huling pera natin. At sa hinaharap kung ano man ang mangyari ay wala na tayong magagawa. Sinaad ni Momo na kakaumpisa ko lang magtrabaho, kaya wala akong pera. Sinambit ni Seiko na sino ba ang humingi sa'yo ng pera? Parang kaya ko bang umasa sa mga part-time na kita mo para sa kahit anuman? Sinabi ni Momo na ang yabang mo. Laging nagpapakita ka ng mataas na pride. Lahat naman ay tumuloy doon, bakit hindi ka magtanong para maibalik ang ilan sa mga gastusing iyon? Sinaad ni Seiko na sino namang may kailangan doon, habang sinabi ni Momo na huwag ka nang magpanggap na matapang. Hindi mo na kailangang sobrahan, ibig kong sabihin, lola ka na. Sinabi ni Seiko na huwag mong hamakin ang mga lola. Pero ano na ang gagawin ko sa aking mga Bakatono DVD? Habang sinambit ni Momo na nawala din sa akin ang mga koleksyon ko kay Ken Takakura. May bigla namang lumitaw na kakaibang parang alien na robot sa kanilang harapan at agad nila itong pinalipad papalayo. Sinaad ni Momo na anong ginagawa mo. Ito ay isang pribadong lugar habang sinabi ni Seiko na sino ka na matigas ang ulo. May bigla namang nagsalita na teka lang muna Miss Ayase. Si Pinnie Winnie ang nagsalita, at siya ay nasa kanilang bakuran kasama si Chiquitita, Okaron at Shiratori. Sinambit ni Momo na anong ginagawa niyo dito, habang sinabi ni Okaron na nababahala ako sa nangyari sa inyong bahay. Kaya napagdesisyonan namin ni Shiratori na puntahan si Mr. Shrimp upang humingi ng tulong na itayo muli ang inyong bahay. Pagkatapos ay ipinakilala niya kami sa kanyang kaibigan na si Mr. Lodris. Humingi ng tawad si Momo kay Mr. Lodris, habang sinabi ni Pinnie na ang sabi ni Mr. Lodris na ikinararangal niya masipal ng isang maganda tulad mo. Sinabi ni Momo na hindi. Naiinis siya habang sinaad ni Pinnie na isa siyang construction specialist. Kapag siya ang nagtrabaho, ang bahay niyo ay matatapos agad. Sinambit ni Seiko na lagi kang busy. Umuwi ka na at makipaglaro ka sa iyong anak. Sinaad ni Pinnie na matagal ko nang gustong bayaran ang utang ko sa'yo, Miss Seiko. Sinabi ni Okaron na wala akong ginawa kundi magdulot ng problema sa inyo, gusto kong gumawa ng isang bagay para matulungan kayong dalawa. Sinambit ni Seiko na umuwi ka na din, puno na ang mga kamay mo sa pagsusumikap lang na makatayo, huwag ka nang magtagal dito, umuwi ka na. Sinaad ni Okaron na pero Miss Seiko, nasa mahirap ka na sitwasyon ngayon. Sinabi ni Seiko na hindi ako, habang sinambit ni Momo na tama ka dyan, Okaron.
Sinambit ni Seiko, na kung magpupumilit ka na maging nakakainis na matulungin, sige na, habang sinabi ni Momo, na pasensya na, maaari ba namin kayong abalahin? Labis naman na natuwa sina Pini, Ocaron at Mr. Ludris. Pagkatapos nilang mag-usap ay sinabi ni Pini, na para sa construction, gagamitin natin ang nanoskin na ito, para buuan ang lahat. Madali lang gawin ito, ilalagay namin ang nanoskin sa mga kinakailangang lugar, at kapag naihugis na namin ito sa tamang anyo, katulad ng paghulma sa clay, ganito ang magiging itsura nito. Pwede mong gawin ng kahit anong bagay gamit ito. Labis na natuwa si Momo at nais din niya itong subukan, habang tinanong ni Ocaron, na kung ano ang bagay na ito. Sinambit ni Pini, na ang nanoskin ay binubuo ng ultra-high density na nanomachine. Ito ay isang shape memory alloy, kahit na masira ito, kayang ibalik ng nanoskin ang sarili nito. Klaruhin nyo ang imahe ng ginagawa nyo, kukunin ng mga nanomachine ang mga electrical signal mula sa utak nyo, at kukunin nila ang mismong anyo na nasa isipan nyo. Ang bawat isa ay ginawa ang sinabi ni Pini, at labis na humanga si Seiko sa dinala nilang nanotechnology. Si Ocaron ay gumawa ng toilet bowl, habang sina Shiratori at Chiquitita ay gumawa ng bakuran. Makalipas ang ilang oras, ay malapit na nilang matapos ang bahay ni Seiko at Momo Ayase. Dito na natatapos ang chapter 61 at 62 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.